Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So since today is Tuesday, this is our second installment for our new series, which is the Gospel. So our topic for today is the Gospel of the Kingdom of God, or ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos. So in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Mark chapter 1 verses 14 to 15. So in New International Version, Jesus announces the good news. So for a brief background story, si John was yung preparer or siya yung tagapamalita ng pagdating ng yung good news of God, which is yung pagdating nga ng Messiah, di ba? So, sabi rito, after John was put in prison, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. The time has come, he said. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. So, in Filipino translation naman, or in ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible Version, na mabilanggo si Juan na tagapagbautismo, pumunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita na mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balita. So, this is all about the coming of the Messiah nga. So, kung mapapansin natin, mula kahapon pa sa devotion natin, yung devotion din na yun is about the coming of the Messiah din. Since we are talking about our series, the Gospel, diba? And the Gospel highlights the coming of the Messiah, yung anak ng Diyos, diba? So, ayun lang yung pinapoint out dito na magrepent and maniwala sa good news na nandito na ang anak ng ating Panginoon, which is the good news that Jesus Christ was proclaiming in Galilee. So, para mas palawak pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. So, number 1, ay yung teaching pala natin is all about what is God's good news. So, number 1, the kingdom of God came to conquer the kingdoms of the world. So, may nabanggit dito si Pastor Russell na ever since na fall yung humanity sa kasalanan nung nagsimula kila Eva at Adam, tayo rin mismo is kasama na nilang nahulog, kaya nga humanity, so kasama tayo. And ever since that period, si Satan na yung parang, syempre, siya na yung naghari sa atin. Parang, ano na niya tayo, parang kinukulong na niya tayo sa mga kasalanan. Andyan lagi yung tukso, diba? Parang ano nga, kasi nga, ano tayo nagkasala tayo. Yung mga ninuno natin mismo, yung naunang magkasala. Kaya, syempre, magdo-domino effect siya sa atin. So, hindi ko siya ma-explain na maayos. Pero, may isang nabanggit din si Pastor Russell na si Satan, sinasabi niya kay Jesus Christ na parang magbibigay siya ng mga nations or bansa kay Jesus Christ na pamumunuan niya. But then, Jesus Christ said na hindi siya ang magbibigay or hindi si Satan ang makakapagsabi kung ano ang mundong pamumunuan ni Jesus Christ, diba? Kundi si Lord God lang. Si Lord God lang ang may kapangyarihan na magbigay ng mga bagay, at si God lang yung makakapagsabi kung ano bang dapat pagharian ni Jesus Christ, and hindi si Satan. So, kagaya ni Jesus Christ, we should be able to differentiate sino ba yung dapat nating sundin, sino ba yung dapat natin pakinggan, and kaninong kingdom ka ba talaga tayo nararapat, at saang kingdom tayo namumuhay sa kasalukuyan. Sa kingdom of God ba? Sa kingdom ni God ba? Or sa makamundong kingdom? Yung kingdom na
pinamumuhayan natin dito sa mundo, sa earth. Kasi, when we talk about the kingdom of the world, mapapasok pa rin yan ni Satan. Kagaya na lang nito, everyday living natin, di ba? Hindi nawawala sa atin yung tukso, walang araw na hindi tayo tinutukso ni Satan to commit sins, walang araw na hindi nga tayo tinukso para makagawa ng kasalanan, para malayo tayo sa presensya ng ating Panginoon. But then, by God's grace, diba, nagagawa natin layuan yung mga yon. Kasi nga, alam natin na nararapat tayo sa kingdom ni God. And hindi sa mga kingdoms dito sa mundo. So yes, we are in the Philippines. Kagaya ako, personally, diba tayo, mga Pilipino. Yes, we are in the Philippines, but we belong to the kingdom of God. So, siguro some of you may not understand what I'm saying, but when you are already a Christian in spirit, you will agree more, di ba? Parang may intindihan nyo yung pinaka-point nitong devotion na ito. That's why nga, sabi, itong series na to is para sa mga parang pinapalalim pa yung relationship nila sa ating Panginoon, kasi nga this is all about the gospel. Para ito sa mga gusto pa ng malalim na pagkakaintindi sa Ebanghelyo. And number 2, our only proper response is repent and believe in our gospel. So, para makapasok tayo sa kaharian ni God or in the kingdom of God, our only way to do that is to repent for our sins and believe in the gospel. So, gaya nga na nabanggit sa amin sa church, hindi tayo pwede humarap kay Lord God na kahit may isang pirasong kasalanan lang tayo. So, i-visualize natin para tayong kunwari whiteboard, tapos may isang tuldok sa gitna, marka. So, ibig sabihin dumi. Kahit isa lang yon, hindi pa rin tayo pasok sa kaharian ni God. So, all we have to do is to repent, kasi nga, nang sa gayon, di ba, we have already been saved na eh. But since we are continuously committing sins, we have to repent always. Kasi nga, lagi tayo nakakakomit ng kasalanan. Walang araw, walang oras na hindi tayo nakakakomit ng kasalanan. So, we have to repent kasi nga, kailangan pag umakyat tayo sa kaharian ni God, pakikita niya sa atin yung buhay ng anak niya na si Jesus Christ, yung malinis, di ba? Kaya nga, as Christians, we are told to be Christ-like, di ba? Kasi nga, kailangan makita ni God yung imahe ng anak niya na si Jesus Christ sa atin. And number 3, the gospel made us citizens of the kingdom under the King Jesus. So, ito nga, when we are knowledgeable about the gospel, then parang napakadali na sa atin na makapasok sa kingdom ng ating Lord God, since we know about kung ano ba ang mga dapat natin gawin at kung ano ang hindi, ano ba ang mga dapat nating iwasan, and ano pa ba yung mga magagawa natin para makapag-akay pa tayo ng mas maraming tao sa ating Panginoon, para makapag-akay pa tayo ng mas maraming kaluluwa sa ating Panginoon. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, play your role in the advancing kingdom of God. Number 2, repent and believe in the gospel. And number 3, live on earth as citizen of God's kingdom. So, for our discussion part by now, since ito yung ata yung pinakamahabang devotion ko for a month na ngayon. So, since natapos natin itong devotion for today, what have we learned about this devotion for today?